Bukod sa hindi maawat na presyo ng bigas, inamin din ng Department of Agriculture na pakay din ng idedeklarang food security emergency ang madispatcha ang matagal nang nakaimbak na mga bigas sa National Food Authority. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kasunod ng rekomendasyon ng National Price Coordinating Council, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagdedeklara ng food emergency for rice. Ito kasi ang tanging paraan para mailabas ang buffer stock o imbak na bigas ng NFA para maibenta sa merkado sa pag-asang makaka-impluwensya ito sa mga presyo. Well, definitely yung 300,000 na tons na nasa NFA warehouse ngayon, pag in-unload sa public yan, sa consumer yan, it should help also lower the price of rice in general, ano? Dahil it's additional supply to the market. I mean, to the loss of supply and demand, it's only but logical na bababa ng konti ang bigas. Punong-puno na rin daw kasi ang NFA warehouses ng bigas na baka mabulok pa kung hindi agad mailabas. Tanong naman ng ilang magsasaka, kung ganyan ang sitwasyon, paano pa bibilhin ng gobyerno ang ani nila? Talagang punong-puno na yung warehouses ng ano, and actually a group of Mindoro rice farmers went to the DA 2 weeks ago saying na punong-puno na niya yung warehouse nyo, paano kayo makakabili sa amin pag hindi nyo so there is also that particular issue that we really have to face to solve, and kailangan talaga namin ibenta. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, nasa kamay na ng DA Secretary ang desisyon ng pag-aproba at pagdedeklara ng food security emergency. Pero si Laurel, iko-konsulta pa rin daw ito kay Pangulong Bongbong Marcos. As a cabinet member, I am under my boss is the president, so I have to at least tell him that this is what I plan to do. Sa ngayon, nasa Leyte si Pangulong Bongbong Marcos para sa ceremonial signing ng Memorandum of Agreement at turnover ng permanent housing projects para sa mga biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. 8 proyekto ang itinurnover ngayong araw. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.